Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-23 linggo ng karaniwang panahon. At dito po mapapansin natin na sa unang pagbasa ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas ng loob sa mga taong pinanghihinaan ng kanilang kalooban. Lalong higit sa dinaranas tulad ng nangyari sa bayan ng Israel, na sila ay dumanas ng mga pagsubok sa kanilang buhay bilang isang komunidad at bilang isang bayan. Kung kaya nakaranas sila ng kagutuman, ng pagod, ng kalamidad, ng iba't ibang mga pagsubok sa kanilang pamumuhay. Kung kaya sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, huwag kayong matakot. Ang kahulugan nito ay pagbibigay ng lakas ng loob at tapang para umarap sa mga pagsubok sa buhay. Kung kaya sa ating pong karanasan, sa panahon natin ngayon, marami din tayong nakasalubong ng mga pagsubok sa ating pamumuhay, tulad ng karamdaman, tulad ng mga pandemya, tulad ng mga digmaan, o dili kaya yung mga kalamidad. Ang lahat ng ito ay mga pagsubok na nagpapahina sa ating kalooban. Pero huwag tayong matakot sapagkat ang Panginoon na nagbibigay sa atin ng assurance na sa kanyang kapangyarihan at sa kanyang lakas, dapat tayo magtiwala sapagkat siya ay nagbibigay ng lakas ng loob sa ating pang-araw-araw na pagtahak sa buhay at pagharap sa mga pagsubok. Dangan nga lamang at meron ding binibigay sa atin ng Panginoon na paalaala tulad sa ikalawang pagbasa na sa ating pakikitungo sa isa't isa, dapat tayo'y nagiging makatao sapagkat kung hindi tayo nagiging makatao, sigurado magtatangi tayo tulad ng relasyon natin sa isa't isa. Kapag ikaw ay maganda ang iyong pamumuhay o dili kaya maganda ang iyong bihis, pangkaraniwan kuminsan iba yung trato sa iyo. Pero kapag ikaw ay isang dukha o isang mahirap lang, o minsan napakababa ng pagtingin sa iyo, sinasabi ng ikalawang pagbasa na huwag natin gagawin na tayo magtangi sapagkat lahat tayo ay pantay-pantay sa Panginoon. Walang mayaman, walang mahirap, walang maputi o walang maitim. Kundi pagkos lahat tayo ay mga anak ng Diyos at tayo magkakapatid kay Kristo. Sa Ebanghelyo ating narinig, pinapaalala po sa atin na ang Panginoon ay merong personal touch. Pangkaraniwan ang kanyang pagtugon sa pangangailangan ng tao ay merong kapangyarihan mula sa kanyang mga sariling mga kamay. Tulad ng ginawa niya sa taong bingi at pipi. Kapag po tayo nabingi, maaaring may mga dahilan na masyadong malakas yung ating pinakikinggan. Tulad na rin bawa kapag tayo po naka-earphone, kapag malakas yung ating volume, sigurado masisira yung ating pandinig, masisira yung ating tainga. At ganyan naman napakahirap sa isang tao yung mapipi at hindi makapagsalita sapagkat ang mga pipi ay nawawalan ng kanilang kapangyarihan na ma-voice out yung kanilang damdamin at masabi yung kanilang iniisip sapagkat wala silang nagiging kakayahan para makapagsalita, lalo higit po ang katotohanan ng pinag-uusapan. Kaya sa mundo natin ngayong panahon ito,
napakarami nating mga ingay na naririnig sa ating kapaligiran, na kuminsan ang ingay na ito ay nakapag-dislocate sa atin at nawawalan tayo sa focus o dili kaya nawawala tayo sa landas na patungo sa kabutihan, sapagkat narinig natin ang mga ingay ng mundo at hindi ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya po ito yung paalala sa atin na tulad ng Panginoon, gumawa tayo ng ugnayan na personal sa Diyos at sa ating kapwa. Tulad ng Panginoon, masasabi natin, epata, mabuksan ang ating puso, mabuksan ang ating pandinig, at pakinggan natin ang salita ng Diyos. At tayong lahat ay binibigyan din ng pagkakataon kapag tayo naging bukas sa ating puso, ating kalooban, marinig natin ang Panginoon. At kapag narinig natin ang Panginoon, meron tayong magiging kakayahan na makapagsalita tungkol sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Kaya lagi po nating tandaan, epata, mabuksan ang ating pandinig, ang ating bibig para makapagsalita ng katotohanan. Amen.